Ginaw. Ginaw. Hi guys, and welcome to another vlog of mine dito sa aking YouTube channel. And wala lang, I'm just gonna talk about random things and share something na naalala kong tinuro sa akin ng daddy ko, my stepdad. Kasi ang daming, di ba, daming issue sa Philippines, daming nangyayari, may hindi naman hindi naman lihim sa lahat yung nangyayaring katotohanan na yung nangyayari sa bansa, okay, sa Philippines itself. And of course, meron din nangyayari sa personal na buhay ng kanya-kanyang tao and mga well, what do you know, bashers, okay? Napakasikat ng bashers ngayon. Anyways, one thing that I always believe in, that something na natutunan ko sa stepdad ko, sa daddy ko, was kapag gagawa ka ng isang bagay, if you want to do something, do it out of goodness. Yung gagawin mo because alam mong gusto mo siyang gawin. Gagawin mo kasi alam mong yun yung magpapasaya sa'yo. Hindi dahil gusto mong makita ng mga tao na ginagawa mo siya. Although, hindi ko to mapipigilan kasi may kanya-kanyang opinion ng mga tao. Although, akala ng mga tao, ang mga ginagawa namin ni Mr. Flavel is just for the show. Grabe, kung for show lang po talagang gagawin namin, hindi kami gagastos ng ganong kalaki. Itatabi na lang namin yung pera na pinaghirapan ni Mr. Flavel ng asawa ko. Para sa amin, para sa pamilya namin, para sa kaligayahan na pangpamilya lang. Diba? Hindi na dapat kami gumagastos ng million pesos para lang magpasikat. That was never the intention. Noong nagpa-party kami, the pasasalamat namin ng December 2024, we have no intention to go viral. We have no intention to sabihin ng mga tao na pasikat. Never. Ang intention lang namin talaga was to give back. Okay? And it just so happens na napili ni Mr. Flavel ang Mayantok dahil alam niyang malapit to sa puso ko. Dahil mahal ko ang Mayantok because of the people that are in Mayantok. Sila yung mga taong nakagisnan ko. Sila yung mga taong nakakita ng bawat galos na nagkaroon ako, nadapa ako, mga achievements na meron ako nung bata ako. Mga simple things lang sa buhay. They are a part of me. Kaya minahal ni Mr. Flavel because mahal ako ni Mr. Flavel. And he always said, basta makaahon lang kami. Kung anong gusto ko, kung ano yung makakapagpasaya sa akin, okay lang. Wala siyang ibang hangad. Para sa kanya, pera is pera. Ang bilis mawala ng pera. Believe me. But we help because we want to help. We don't help because we have to help. We don't help because it will make us sikat. I mean, ano ang point ng paggastos mo ng napakalaking pera para saan? Diba? Kung hindi naman yung bukas sa puso mo. And I learned that from my dad, from my stepdad. I learned that from my papa Biting. I learned it from the two men that's dear in my heart. Giving is something you do without expecting anything in return. I always say this to everybody. Na kapag nagbigay ka, dapat hindi mo ina-expect na may utang na loob ang tao sa'yo. There's no such thing as utang na loob for me. Alam yan ng mga kasama ko sa bahay. Para sa amin, there is no such thing as utang na loob. That's
kasi ibig sabihin na nagbigay ka dahil gusto mo in return later on in the future, may hidden agenda ka. No, that's not us. Ayaw namin yun. May tawag si Mr. Flavel dun eh. I will ask him to create a video to explain his side o yung kanyang yung terminology niya tungkol dito sa utang na loob. But yeah, pag tumulong kami, it's because we want to. It's not because we are going to expect na later on in the future or mamaya may isip ninyo na utang na loob ninyo kaya dapat bigyan nyo kami ng favor. No. That's not us. Although, maraming mga bashers dyan, for sure, yun ang kanilang iniisip tungkol sa amin. Diba? And hindi namin yun mapipigilan. We can't change what people think about us. Kasi minsan close-minded ang mga tao eh. But what we can do is we can continue doing the good things that we think is good. Bahala na yung iba kung anong gusto nilang isipin. But one thing that we are sure, hindi kami gumagamit ng ibang tao. At hindi rin kami manghihila ng tao pababa para lang umangat kami. What is the point of fame kung meron kang sinisira ang tao? What is the point of the validation of the people kung yung validation na ginagawa mo ay paninira sa kapwa mo? Always think na there's a good karma and a bad karma. For us, ang dami na naming naranasang hirap at sakit sa buhay. So kung yung sasabihin ninyo sa amin, ibabato ninyo sa amin, you think masasaktan kami, that is nothing compared to what we have been through in life. And bakit kami patuloy na taas noo, na wala kaming ikakahiya? Dahil alam namin, wala kaming tinatapakang tao. Wala kaming ginagamit na tao. Regardless of what you think of us. Regardless of what you think what we're doing. Yun lang po. Yun lang ang gusto kong i-cover sa video na ito. Sana yung mga followers namin ay manatiling mapang-unawa sa amin. Dahil kami po ay tao lang, may kanya-kanya din kaming buhay, may kanya-kanya din kaming problema na pinagdadaanan. Nagkakasakit din kami, nagkakasakit din ang mga pamilya namin, mahal namin sa buhay. So if there are things na nalalampasan, there are things na nadidelay, these are things that are sometimes beyond our control. Kapag kasi hindi na kinaya ng katawan namin, mentally, emotionally, physically, we need to take a break. So, yun lang po, and thank you for watching this video. Hope to see you guys soon again. Bye!